Samantala, outlook sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ating aalamin kasama si Director Rino Abad mula sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang tanghali po, Director Abad. Magandang tanghali, Sir Joshua at Ma'am Cheryl at sa ating mga kababayan po. Director, ano po ang pinakauling outlook ng Department of Energy sa magiging galaw ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa susunod na linggo? Well, ang week on week na inaasahan nating magiging impact for next week. Gasoline ho, posible ho tayong may another round of increase, no? More than 1 peso. Itong diesel ho, baka umabot ho tayo from around 20 centavo per liter. And then yung kerosene, baka umabot tayo ng 30 centavo per liter. Director, ano po yung pangunahing dahilan bakit inaasahan natin itong mga ganitong paggalaw po sa presyo ng langis? Well, tuloy lang ho ito nung yung kasagsagan no ng increase. Ang laki ho kasi ng in-increase ng ating monthly average ng crude oil for the month of January. Of course, yung mga factors major dyan ay yung nakaraang problema sa Venezuela, but yan naman ho ay unti-unti nang na-resolve. Ang sitwasyon na po natin sa Venezuela ay may actual resumption of oil supply sa global market. Dati nagka-problema with interruption ng supply nila nung nagkaroon ng issue with US. But now yung Iran naman walang naging effect sa global market per barrel count, no? But yung nandyan pa rin ho yung threat ng US sa atake sa Iran. So yan ho yung nakakagalaw dun sa mga speculative trend ng price. Pero may mga pronouncement ho ngayon na nag-uusap na ho ang administration ng US. Ang assessment ho ng oil market, pababa na rin ho yung tension with Iran. So medyo mayroon pang nararamdaman na increases, pero ang projection ho, the rest of the month of February up to March, baka ho unti-unti tayo magkaroon ng pagbaliktad no, yung pababa naman na trend ng price. Okay. Director, paliwanag din po, paano po ba ang monitoring ng DOE sa international oil market para makapagbigay ng abiso sa publiko tungkol sa posibleng oil price increase or rollback? Kasi po minsan, like for example, this week, may inia-announce po, may inaabiso po sa publiko na maaaring bumaba ng ganitong presyo yung produktong petrolyo. And then, come Tuesday, bigla po magtataas pala. Ano po yung mga dahilan ng biglaang pagbabago na ganito? Well, mataas ho yung posibilidad ng projection na yan ay dahil dun sa ating binabasihang benchmark, no? At ito namang benchmark ay halos lahat sa Asia Pacific region ay ginagamit ho itong mean of Platts Singapore. So dito ho natin nakikita yung trend at in fact araw-araw ho yung trend na binibigay or price assessment na binibigay ang Global Platts through this mean of Platts Singapore. Ang hindi na lang ho natin talaga matantya yung exact amount ng implementation ng mga domestic oil companies. So in short, nag-i-estimate ho tayo, like for example, ang sabi ko, posible ho umabot tayo sa diesel ng 20 centavo per liter, pero hindi ho natin matantya exactly kung 20 centavo ho talaga ang i-implement ng mga oil company. Ang sigurado ho tayo, mataas ho ang possibility na next week may mga increases na mangyayari at may estimate ho tayong naibibigay at hindi ho lalayo masyado dun sa trend na yun ang mangyayari sa Tuesday next week. Director, yung po nga nabanggit yung trend, nakikita niyo po ba na magtutuloy-tuloy po ito sa mga susunod na linggo o sa mga susunod na buwan? Well, ang sinusundan ho natin yung development ng oil market reports, no. Ang sinasabi nga dito, nawala na yung Venezuela na problema, bumababa na yung tension ng Iran and US. Doon naman sa OPEC Plus na pangako nila na hindi sila magdadagdag, which is
nagpupush ng price na pa-increase, hindi sila magdadagdag ng supply. Wala ho namang nabago doon. So, yung two factors na nasabi ko na kumakalma yung tension, maganda ho ang epekto sa price. So, ang tingin ho natin sa mga existing ngayon na oil market report, ang pinupuntuhan ho nila is baka the rest of the February, papuntang end of February at papuntang March, baka pababa naman ang trend ng price instead of yung nangyaring 4 weeks na puro increases na nangyari doon sa month of January. Okay. Director, puntahan naman natin yung usapin pagdating sa global supply and demand ng langis. Maliban po sa tension na nasabi nyo nga po ay medyo humuhupa na sa Iran. May posibilidad ba na magpatuloy yung pagbabago sa presyo sa mga darating na linggo? Well, kung titingnan natin ang global supply and demand, napakataas ho ang supply eh. Ang projection ng International Energy Agency, may oversupply ho sa oil market ngayon ng almost 3 million barrels per day. Nang tiningnan ko rin yung report ng Global Platts, umaabot ho na ang projection nila mas limited, no? Pero it's almost around 900,000 barrels per day. So wala hong problema yung supply. Itong mga speculative na pang-increases na nangyari ay talagang dahil sa tension, no, sa geopolitical tensions na nangyari. Venezuela, Iran, of course yung OPEC Plus, masamang balita lang dahil nga naramdaman nila na totoo yung projection na may oversupply, nag-declare sila na hindi sila mag-increase. Well, for the short term, first quarter, ayaw nila mag-increase. Itong mga sitwasyon na to, sa totoo lang, dapat pababa ang trend ng price. Pero dahil nga sa nangyaring mga gulo, umi-increase ho ang price nung halos lahat ng 4 weeks of January at na-extend pa nitong February. Pero fundamentally, nandyan ho ang oversupply. So pag naayos ho ang mga tension na to, as now, what is happening now, kaya ang sinasabi namin, ang tingin natin baka to the end of February at baka sa susunod na buwan, sa March, baka pababa na ho ang trend natin. Kung hindi na ho mag-i-escalate yung mga tensions na to na naapektuhan ang ating oil price. Director, mensahe at paalala nyo na lang po para po sa ating mga motorista at sa transport sector sa harap nga po ng pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo. Well, ang ating Dubai crude is still within, ang price ng Dubai crude is still within the 60 to 70 range. Ito ho yung ideal natin, kaya may experience tayo na ang pump price natin ay umaabot to hovering around 60 pesos to around 65 pesos per liter. Maganda pa ho ito kumpara nung naramdaman natin na during Ukraine-Russia na umaabot tayo ng 80 pesos per liter. Napakalayo pa ho natin doon. Pero ibig lang ho sabihin nito, maganda ho ang ating relatively sa mga na-experience natin before, mas maganda pa ho ang price natin ngayon. Pero yung mga discount promo, tuloy-tuloy ho ang bigay ng ating mga oil company. Huwag nga nating kalimutan yan. Alam natin na may mga volatility na nangyayari on a weekly basis doon sa price. But yung discount promo ng mga oil company, palagi hong nandyan yan. Hindi ho hinihinto ng mga oil companies yan at i-avail ho ng ating mga motorists yan. Kaya yan lang ho ang ating munang update sa oil. Okay, with that being said, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.